Check. Isang dyablo, isang di mananampalataya, at isang mananampalataya ang nanalangin sa ating Panginoong Jesus. Sa tingin nyo, sino kaya ang sinagot at pinagbigyan ng ating Panginoong Jesus? Yan ang ating magiging paksa as we turn to Luke or to the Gospel of Luke, ni Lucas, sa mga Ebanghelyo, the Gospels, the third book of the New Testament. Luke chapter 8 ang ating pag-aaralan. Gaya ng alam natin, si Lucas, isang doktor at isang hentil, most likely, at siya ay sumulat ng kanyang ebanghelyo na primarily ay kanyang isa sa mga in-emphasize niya ay ang kaligtasan ay hindi lang sa mga Hudyo, kundi para din sa atin ng mga hentil. At sa chapter 8 natin tingnan, mga kapatid, buksan niyo inyong mga banal na kasulatan, Luke chapter 8. At dito ay makikita natin yung yung ilang mga pangyayari sa buhay ng Panginoon, ang talinhaga ng mga hasik, parable of the sower, at bakit may mga talinhaga, pinaliwanag niya ito, at ganun din ang yung ilawan sa ilalim ng takalan, at yung finally sa verse 26, ito yung ating actually just before verse 26, dito rin pinayapa ng Panginoon yung isang malakas na unos o bagyo. At ang titingnan natin, yung after na sila yung makatawid sa dagat ng Galilea, parang yung binasa rin natin kanina, pero ito ay makikita natin, ay nagkulang ng pananampalataya, tumawid sila doon sa dagat, finally nakatawid sila doon sa dagat, at sa verse 26, natin ipipick up yung kwento, basahin natin Luke 8:26 and following, tungkol sa isang lalaking inaalihan ng demonyo o ng mga demonyo na kanyang pinagaling dito sa lupain ng mga Gadareno. Verse 26. Pagkatapos, nung makatawid na sila sa dagat, sila'y dumating sa lupain ng mga Gadareno na katapat ng Galilea. At pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay, kundi sa mga libingan. Nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, lumuhod sa harapan niya, at nagsalita ng malakas na tinig, "Anong pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng Diyos na kataas-taasan? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Sapagkat ipinag-utos niya sa masamang espiritu na lumabas sa tao. Madalas siyang inaalihan nito, kaya't siya ay binabantayan at iginagapos ng mga tanikala at mga posas. Subalit, kanyang pinapatid ang mga gapos at siya'y tinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, "Anong pangalan mo?" At sinabi niya, "Lehiyon," sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Sila ay nakiusap sa kanya na huwag silang utusang bumalik sa di matarok na kalaliman. At may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain sa burol. Nakiusap sila sa kanya na hayaan silang pumasok sa mga ito at sila'y pinayagan niya. Pagkatapos ay lumabas ang mga demonyo sa tao at pumasok sa mga baboy at ang mga kawan ay dumaluhong sa bangin patungo sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga taga-alaga ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita sa lungsod at sa kabukiran. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatna ng taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus at na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Ibinalita sa kanila ng mga nakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonyo. At nakiusap kay Jesus ang lahat ng mga tao sa palibot ng lupain ng mga Gadareno na umalis na siya sa kanila. Sapagkat sila'y lubhang natakot, siya'y sumakay sa bangka at bumalik. Subalit, ang taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y makasama niya.
Subalit siya'y pinaalis niya na sinasabi, bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. At siya'y umalis at ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Tayo mo na manalangin. Hilingin natin ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Our gracious Heavenly Father, sa umagang ito, muli pag-aaralan po namin ang inyong salita. Nawa ituro niyo sa amin na kung may mga panalangin kami sa inyo, ay tunay nga ng inyong kalooban ang matutupad, ang pawang makakabuti para sa amin. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang dokumentong ito na napakahalaga sa kasaysayan ng Amerika ay tinawag na the Olive Branch Petition. The Olive Branch Petition. Sapagkat noong 1775, 1 year before nag-declare ng independence ang Amerika sa Inglaterra, ay tumitindi na ang alitan sa dalawang, mga colonies sila. Nung panahon na yun, na-colonize sila ng Inglaterra, mga colonies sila, pero sila ay nag-aalsa na. At marami nang gustong himiwalay. Pero merong mga moderates na gusto nila, wag muna, pakiusapan ng hari, paulit-ulit nagpapadala sila ng sulat, ng emisaryo, at wala namang epekto. Pero sabi nila, for the last time, magpadala tayo ng isa pang mungkahi. At ito nga, yung sinasabing the Olive Branch Petition, isang petisyon, isang pagsusumamo sa hari na kung saan dito ay ang gusto nila ay makialam ang hari. No, para hindi nga lumala ang alitan na ito. Gusto nilang ang hari ang mamagitan upang yung mga colonies sa Amerika ay manatili at hindi na humiwalay sa Inglaterra. Subalit, alam nyo ang nangyari, matapos matanggap ni King George III ang petition na ito, ay lumipas ang ilang buwan ni hindi man lamang niya tiningnan at binasa at kanyang tinanggihan ang request na ito. At gaya nga na nangyari sa kasaysayan, the rest is history. No, nag-alsa, nagrebelde, at of course, eventually lumaya ang Amerika sa Inglaterra. At alam nyo, pag hindi ibinibigay ang ating mga request, pag minsan parang nag-aalsa tayo, ano? Parang gusto nating, kumbaga, we want to respond. Gusto nating gumanti, gusto nating, kumbaga, sumasama ang loob natin. At alam nyo, pag minsan sa panalangin, maaaring ito rin ang maramdaman natin. Maaaring may hinihiling tayo. Maaaring may mga request. Meron tayong sinusumamo sa Panginoon, pero wala pang sagot. At dahil dito, pag minsan na-frustrate tayo. At alam nyo, ang nangyari dito sa ating binasa, ay may 3 panalangin actually, na nakarating sa ating Panginoon. 3 pakiusap. 3 kahilingan, ang isa ay hindi niya pinagbigyan. Ang 2 ay kanyang pinagbigyan. Ano yung pwede natin matutunan dito? Sana makita natin dito ay ating iwanan ang resulta ng ating panalangin sa Diyos sapagkat alam niya ang makakabuti sa atin. Let's leave the results of our prayer to God because He knows what's best for us. Ating ipagkatiwala, ating iwanan ang sagot niya sa panalangin natin pagkat alam niya ang makakabuti para sa atin. 3 panalangin ito. At tingnan natin isa-isa ito. Una sa lahat, pansinin nyo, na kahit yung mga dyablo ay nanalangin kay Jesus. Tapasin nyo ba yun? Verse 28. No, so again, ang nangyari dito, tumawid sila from Galilee, may dagat, Sea of Galilee, nakarating sa kabila, bayan ng Gadara. Apparently, marami doon mga hintil. No, hindi sila mga Hudyo dahil may alaga silang baboy. Hindi naman kumakain ng baboy ang mga Hudyo. At kaagad-agad, pagdating ng Panginoon, pagbaba sa bangka, sinalubong siya nitong taong ito. Yung taong ito ay talagang ginapos, tinalikala, napakalakas niya, nakakatakas siya, sinusugatan ang sarili niya at naando na lang siya sa mga lugar na ilang maging sa libingan. Ngayon, sa verse 28, ano nangyari mga kapatid? When he, the man with the legion, saw Jesus, he cried out and fell down before him. So talagang nagpatira pa siya, kinilala niya kung sino si Jesus. With a loud voice,
what have you to do with me, Jesus? Kilala niya kung sino si Jesus. Son of the Most High, God. Son of the Most High, God. Kilala niya kung sino yung kaharap niya. Now, tingnan niyo yung kanyang request sa verse 28. I beg you, do not torment me. I beg you. Nung nakikiusap ako sa iyo, ang ginamit na salita ay deomai, na kung saan parang ito yung beseeching, making a request. It's an intense, sabi ng mga sa dictionary ng Griego, an intense, urgent, humble, desperate begging. No, so talagang kumbaga, talagang ito yung matinding paghingi ng sagot sa kanyang hinihilingan. At dito makikita natin na talagang bagamat makapangyarihan ang mga diablo, at in fact, ito nga yung inaalihan, talagang naging parang Superman, pero dapa sila at samba sila sa Panginoon at nagsusumamo, nagmamakaawa sila. Kaya kitang-kita natin yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus dito sa mga diablong ito. At kasi nga, kaya sila nag-request sa verse 29, inutusan sila ni Jesus na umalis na sila doon sa tao na yon na kanilang binihag o inalihan. Verse 30, Jesus asked him, yung tao, of course, may legion, pero yung kausap niya, basically, yung mga demonyo, ano yung pangalan mo? At alam nyo, sa Biblia, ito lang yung insidente na nakipag-usap si Jesus sa mga diablo. No? Kaisa-isa ito, na talaga nakipag-usap siya. At ang pangalan niya ay very descriptive. Sabi nga, baka parang hindi pangalan, description ito. Kasi legion. Legion. Alam naman natin, sa Roman army, ang isang legion composed of thousands. Sabi ng iba, mga 6,000 soldiers. No, now, hindi natin alam kung literally 6,000 yung diablo. Pero marami ito. A whole regiment. Kumbaga, isang pulutong na malaki. And then sa verse 31, pansinin niyo, ang taong ito, o yung mga diablong ito, and they begged him. Nanalangin na naman, ikalawang beses, iba ng salita ang ginamit. Parakaleo. No, parang yung lumapit. No, medyo parang medyo mas hindi ito yung parang nagmamakaawa. Sabi nga nila, of course, pwede rin itong to pray. Kasi lahat itong mga salitang Grego, marami. Mga 5 yan or so words na puro pray ang ibig sabihin. Pero ito, parang pwede rin gamitin kasi, ginagamit ni Paul dito, I beseech you. Pwede ganun no? Parang sa isang kaibigan, sabi nga nila, parang pwedeng gamitin to sa kaibigan mo na hinihinga mo ng tulong. Baka parang body-body, no? Yung una talaga ng mamakaawa ngayon, medyo parang medyo parang akala mo body, parang kumbaga mas mahinahon na ito, pero parang akala mo kapantay sila, lamang nila ang Panginoon. Pero they kept asking, yung tense, hindi lang isang beses, parang siguro sabay-sabay, marami sila, nagsusumamo pa rin sila, but in a parang lesser way, if we may take the original word, sapagkat ayaw nila, ang utos pala na Jesus, o ayaw nila na utusan ni Jesus, na malagay sila dun sa abyss, o yung lugar na matindi. Sabi rin sa ating Tagalog version, ay ang ginamit diyan na salita, ay nakiusap sila sa di maturok na kalaliman. The abyss, yung malalim, parang bangin. But of course, alam natin, ang ibig sabihin nito ay yung lugar na kalalagyan nila. Kung saan doon na sila torment, doon na sila parurusahan. Kaya verse 28, do not torment us. Yan ang panalangin nila. Don't torture us. Sabi sa Matthew 8, parallel text, before the appointed time. Before the appointed time. Sana wag mo muna kaming ibulid. Doon sa impyerno na doon din mabubulid si Satanas. Na apparently ito yung permanent state of the fallen angels. Pero kung hindi doon sa lugar na yon, saan kaya sila pwedeng, kasi pinapaalis na sila Saan kaya? Well, sa verse 32, gaya ng makita natin dyan, merong herd of pigs na kumakain. Kaya nga, most likely, hintil ito, na bayan. Kasi dami-dami, Herd of pigs, sabi nga ni Mark, 2,000 in the Gospel of Mark. 2,000 yan. Gano'ng karaming baboy yun? Nakakita na ba kayo ng baboy na 2,000? Dami nun. Talagang parang nagdidilim siguro ng baboy yun.
kumakain, nanginginain sa burol. And, verse 32, they begged him. Na naman, napansin nyo? For the third time, this time, a different Greek word, erotao, ang ginamit, na, again, para ding pray, pwede rin i-translate na pray, pero pwede rin more of a request. Parang request lang, ano? So again, hindi na ganun kaano. Kumbaga, parang palabnaw ng palabnaw. Kung makikita natin, in a way, no? At yun ang ginamit dito, na they begged him to let them enter. Eto na, ano? Kumbaga, parang talaga mamakaawa sila ngayon. Medyo, ano na sila, napapuntahin na lang doon sila sa baboy na ito. Anong sabi ng Panginoon? So he gave them permission. Pinayagan. Then the demons came out of the man, entered the pigs, and the herd rushed down. Itong matarik na lugar na to, papunta sa dagat, at doon sila nalunod. Now, of course, siguro may mga tanong tayo, pwede ba yun? Yung mga demonyo, lilipat sa baboy? No? Tapos ano kaya nangyari sa kanila nung namatay na yung mga baboy? No? Nawala na, hindi na natin alam. No? Kung sagot, akin, yung curious mind ko, yung nag-iniisip-isip itong mga tanong na ito. Pero ano yung mga lesson na pwede nating mapulot dito, mga kapatid? Sa panalangin mismo ng mga diablo. Well, of course, kitang-kita natin, Jesus is the Lord, even of demons. No? Makapangyarihan ng Panginoon laban sa kanila. Wala silang magagawa, kundi lang sila papayagan ng Panginoon. They begged Him 3 times. Or they asked from Him. No, bagamat iba't ibang salita ang ginamit. But the point is, humingi sila ng pahintulot. At pansinin nyo, ang kanilang prayer ay makasarili. Ayaw nilang ma-torment. No? Wala silang talagang pakialam kay Jesus. Wala silang desire to serve the Lord Jesus Christ. Ang kanila lang interest, huwag silang maghirap. Huwag muna silang mabulid doon sa impyerno na kanilang kakasadlakan. Pero ang isang mapapansin nga natin dito, yung prayer nilang huli, pinagbigyan ng Panginoon. No, pinayagan sila na lumipat. Kaya nga dito, makikita natin, hindi ko mo pinagbigyan ang isang panalangin, ay ibig sabihin nun, ay ang pinagbigyan ay malapit sa Diyos, o kaya ay anak ng Diyos, o kaya ay makakabuti sa kanila. Kasi ultimately, ang mga impyerno na ito, ang mga demonyong ito, ay talagang masasadlak sa impyerno. Kaya mga kapatid, alam nyo, pag minsan, pag hindi tayo napagbigyan ng Panginoon sa panalangin natin, masama ang loob natin, o kaya naman, pag tingin natin yung mga pinagbigyan, yun yung mga maswerte, pinagpala, no? Now, dito makita natin, hindi ko mo pinagbigyan ng Panginoon ng isang tao, even ito, demonyo, ay ibig sabihin nun ay makakabuti na sa kanila yon, o kaya ay ibig sabihin nun ay malapit sila sa Diyos. No, pwedeng may hayaan ng Panginoon na mangyari for His own sovereign will, na hindi ibig sabihin nito ay tayo ay napaboran o may magandang nangyari. In fact, gaya ng alam natin, pwedeng ibigay ng Panginoon ng isang bagay para actually parusahan tayo. No? Hingi tayo ng hingi, alam naman nating mali. Finally, binigay ng Panginoon para maranasan natin kung ano pala ang ibig sabihin, ang implikasyon nung masamang bagay na yon, at matuto tayo na mali pala yung bagay na yon. So dito, bagamat pinagbigyan ang mga diablo na ito, it doesn't necessarily mean na sila ay iniibig ng Diyos sa mga ito o may pabor sila talagang mula sa Diyos. Pwede na hayaan ng Diyos ang isang bagay, but not necessarily for the good of that person. But then ikalawa, pansinin natin yung panalangin naman ng mga tao doon, ng mga hentil. The heathen also prayed. In verse 37, 34 to 36, nakita nung mga nagbabantay ang nangyari, siyempre, tagabantay lang sila. No? Pwedeng masisi sila. No? Pwedeng sabihin, di ba kayo nagbabantay nito? Bakit hinayaan nyo mamatay yung mga baboy? Ano nangyari? Tapos pag sinabi nila, parang, sabi nga, nagpapalusot lang itong mga to. No? Sino naman basta na lang magsusuicide itong mga baboy na to, no? Kaya siguro nagmamadali sila. At siguro gusto nga nila i-check talaga ng mga may-ari. So nagpunta sila doon. Verse 37. Then all the people of the surrounding country of the Gerasenes asked him.
asked Jesus, and again, the word used is erotao, no? Hindi sila ganun ka nagsusumamo, hindi nila kinikilalang napakataas ni Jesus. Kumbaga, parang tingin nila, siguro kapantay lang nila kasi yung salita na yan ay hindi naman ganun ka, parang halos medyo kapantay mo yung kausap mo, hindi lang palaging mataas sa'yo. Pero again, nanalangin, in-entreat nila. They ask, pwedeng ang tanungin kasi yan, na question. They ask, literally, pwedeng question ang ibig sabihin ng salita na ito. O pwede rin yun nga, ask you to live out, o ikaw ay lumabas, halimbawa. Bakit? Because they were seized with great fear. Natakot sila. No? Again, may takot na hindi maganda. No, may takot na ayaw mong makasama. Kasi di ba pinag-aralan natin sa Bible class, no, with Brother Joe, yung takot ng isang mananampalataya sa Diyos. Ito takot na ayaw nila. Ayaw nila kay Jesus. Kasama na nila. Siguro nung una nalungkot sila, namatay yung mga baboy nila. Nakita nila yung tao, sabi rito, nakita nila yung tao na matino, nakaupo, may damit. Pero sa halip na matuwa sila, ang iniisip nila yung nawala sa kanila. At ayaw nila yung taong may kapangyarihan na gawin ito. Imagine, andun ang Panginoong Jesus. Tinaboy pa nila. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? So he got into the boat and returned, presumably to Galilee. No? Umalis, bumalik, iniwanan sila. Ayaw nilang buhay nila ay ma-disturb ni Jesus. No, alam nila siguro, nakakatakot ang taong ito. No, baka kung anong gawin, baka kung anong iutos. Ayaw nilang makasama si Jesus. They don't want their lives disturbed. Kontento na kami, ito na talaga yung aming buhay. Amazingly, pinagbigyan din sila ni Jesus. When they asked Jesus to leave, He left. He left. At sana makita natin dito bilang leksyon na yung ating mga panalangin reveal our hearts. No? Pinapakita nito yung laman ng puso natin. No, itong mga taong ito ay talagang napaka-selfish. Wala silang desire na maligtas, na makilala ang Panginoon. Ang iniisip lang nila yung mga sarili nila na mga ari-arian. No, kasi pinakita kitang-kita, sinabi ni Lucas, nakita nila yung tao na matinong-matino na. Pero malamang ang iniisip nila yung kawalan nila. Nawala yung mga baboy. No, so para siguro naisip, this person will ruin our lives. No? Meron siyang gagawin na maaaring hindi natin magustuhan. And so if we examine our prayers, makikita natin, marireflect niyan yung puso natin. Ang concern ba natin, pawang mga material na bagay? Ang concern ba natin, ayaw natin magulo yung buhay natin ng Panginoong Jesus? Alam ko, pag pinayagan ko si Jesus sa aking buhay, meron akong i-give up, meron akong mga kasalanan hindi ko na kayang gawin, may mga bagay na iutos sa akin, hindi ko kaya yon. So ayaw na magbago. At sana, kung may kausap tayo ngayon na mga wala pa kay Jesus, hindi pa tiyak ang kanilang kaligtasan, sana makita natin one of the characteristics of the wicked, they don't want Jesus in their lives. Ayaw nila si Jesus na magkaroon ng puwang sa buhay nila. They want to live their lives as is. They want to enjoy kung ano man yung kanilang ini-enjoy. At wala silang desire na makasama si Jesus. Sana siyasatin natin ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan, ang ating mga desires. Meron ba tayong prayer? Meron ba tayong pagnanasa? Lord, draw me closer to you. Sana nga, kaya natin inawit. We are poor and needy. At kailangan natin ng tagapagligtas. Sana makita natin na kung wala tayo kay Jesus, ay tiyak na kapahamakan ang mangyayari sa atin. Kagaya rin ng mga taga-gathering o mga Garazenes, nakasama natin, naririnig natin. Bagamat di natin nakikita, nakirinig natin si Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Naririnig natin ang mensahe niya sa pamamagitan ng ating pinag-aaralan, linggo-linggo, ang kanyang salita. Now, ano ang response natin sa kanyang imbitasyon para sa atin? Susuko ba natin ang buhay natin? Mananampalataya ba tayo? Sasamba ba tayo sa kanya? Sana wag nating hayaan na lumipas ang araw na ito na hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, kumakapit, umaakap, naglulumuhod sa Panginoon. Lord, don't leave. Huwag kang umalis. But come, be with me. At ako nawa ay iyong iligtas sa aking kasalanan.
finally and lastly, the believer's prayer. Ano nangyari sa nanalangin din? Yung mananampalataya, verse 38. The man, and interestingly, hindi pinakilala kung sino ito, no? So, anonymous, and it could be any man, any woman. The man from whom the demons had gone, begged him. Diomai, yung kaninang first word. A word of beseeching, intense, urgent, humble. I beg thee, I beg you. He begged him that he might be with him. Kabaligtaran, ano? Yung mga tao, umalis ka. Yung mga diablo, paalisin mo kami. But this man begged to be with him. Gusto kitang makasama. Ayoko lang mapahiwalay sa'yo, Panginoon. At kung ganito yung prayer natin, pagbibigyan kaya ito ni Jesus? Ay tiyak na pagbibigyan yan. Yan ang napakagandang prayer. I want to be with you, Lord. Now, alam niyo na nangyari. But, Jesus sent him away. No, yung isang mananampalataya na nalangin, yung bang hindi sinagot ng Diyos, no? Ng ating Panginoong Jesus. Pinaalis siya, saying, return to your home. Remember, nung una, homeless, wala sa bahay, nasa libingan. Ngayon, return to your home and declare how much God has done for you. And he went away, proclaiming throughout the whole city. Actually, sabi sa Mark, in the whole Decapolis, 10 cities yun. No, hindi lang pala isa. How much Jesus had done for him. Proclaim what God has done for you. Anong kanyang binalita? What Jesus had done for him. Kita nyo, ano? Ito yung mga accidental sort of parang proofs of the divinity of the Lord Jesus Christ, no? Di ba? Tell them what God had done for you. Ano kanyang pinangaral? What Christ had done for him. Because Jesus is God. And so itong taong ito ay nakakagulat yung sagot ng Jesus, no? Sa halip na pagbigyan, pinawi. Pinawi. Be a missionary in your own house, community, and the cities around you. Kaya kita iniligtas para dumito ka muna at gawin mo ang iyong ministeryo sa bayang ito. Yan ang iyong tungkulin. Yan ang iyong assignment na ibinigay sa kanya ng Panginoon. And if you think about it, pinaalis na siya ng community. Ang prayer nila, umalis ka. Pero yung kabaitan ng Panginoong Jesus, nag-iwan pa siya ng ebanghilista. Nag-iwan pa siya ng evangelist dun sa bayan na yon, na kahit pinaalis na siya. So malamang, meron ding naligtas doon. No? Hindi pa totally tinanggal ng Panginoon ng ilaw. Ganon ang kabaitan ng Panginoon. And of course, this is like a preview of the spread of the gospel throughout the Gentiles to all nations. Na alam naman natin si Lucas na sumulat ay siya'y isa ring hentil. Ano matutunan natin mga kapatid? Sa panalangin naman na ito ng isang tunay na mananampalataya. Of course, alam natin, nakita na natin, isang tanda ng tunay na mananampalataya, gustong makasama si Jesus, ayon mahiwalay kay Jesus. But we must learn to submit to the Lord our prayers. The answer to our prayers, kailangan i-submit natin sa Panginoon. Denial of our prayer doesn't mean God does not love us. Denial of our prayer does not mean Jesus doesn't care. Napakalinaw yan. No? So pag ikaw ay may panalangin na hindi sinasagot, ibig sabihin ba galit sa iyo ang Panginoon? Ibig sabihin ba hindi ka na love ng Panginoon? No. No. Alam niyo, may isang babae na nakatanggap siya ng email sa isang kaibigan at sa email na ito ay nagpapasalamat, tuwa yung kaibigan niya. Dahil yung kanyang anak, yung anak ng babaeng sumulat, si Betsy, ay finally nagbalik loob sa kanyang magulang. Hindi lang sa kanyang magulang, lumapit sa Panginoon para maligtas. Kaya sabi niya, salamat. Kasi alam kong pinapanalangin mo si Betsy na anak ko.
At sabi niya, nung matanggap niya yung email, syempre natuwa siya, pero nalungkot din siya. Kasi ang isang ministry niya pala ay ipanalangin yung mga anak ng mga babaeng parang naliligaw ng mga kaibigan niya. Pinapanalangin niya yan every week. Meron siyang oras just to pray, mga kilala niya ng mga anak, may anak na mga di paligtas. Kasi yung dalawa niyang anak na babae ay hindi pa rin ligtas. So alam niya yung pakiramdam. Pero pag nakakarinig siya ng balitang sinagot ng Panginoon, salamat, pinanalangin mo si Betsy, naligtas na. Nararamdaman niya, paano naman yung unanswered? Ba't ako hindi sinasagot ng Panginoon? Nanalangin ako, naligtas na yung mga anak nila. So sabi niya, dito sa kanyang patotoo, I mourn, nalulungkot siya about my own unanswered prayer. Unanswered, yung prayer niya. Inamin niya, for a moment, I ashamedly cried. Napaluha siya, Lord, I started this prayer time. Ako nagsimula nito at your prompting on behalf of my daughters. How could you answer her prayer and not mine? And not mine. Instead of being filled with joy, there was a sting of sorrow. At di ba pag minsan yan ang ating natural reaction? No, pinanalangin natin maligtas sana yung mga anak ng ating mga kapatiran, no? Pero pag yung anak natin mismo hindi mo naligtas, parang Panginoon, bakit ito hindi mo sinasagot, no? There are times that the Lord is silent on the reasons why. Di niya sinasagot, di pa niya pinagbibigyan, pero hindi malinaw kung bakit. Subalit, kahit na alam natin, kahit na we can quote Romans 8:28 by heart, that all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose, still, we feel resentment. Pag minsan, nakakaramdam tayo, ng parang masama ang loob natin. Kasi bakit hindi pa sinasagot ng Panginoon? Sana matuto tayo na kagaya ni Pablo, nanalangin din at 3 beses. In a way, parang yung mga diablo 3 times I prayed. Sabi ni Pablo, that the Lord will remove this thorn in the flesh. Not for selfish reasons, but for sure that he may serve and be a better missionary. Pero alam mo, hindi sinagot ng Panginoon. Hindi pinagbigyan ng Panginoon, di ba? Alam natin yung kwento. Anong sabi niya sa verse 9 ng chapter 12, 2 Corinthians 12:9? But he said to me, Jesus said to me, my grace, Paul, is sufficient for you. For my power is made perfect through your weakness. Kaya sabi ni Pablo, therefore I will rather glory in my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Sana mga kapatid, ma-realize natin kung may mga kahilingan. Marami kinakausap ako ngayon. Meron tayong masidhing kahilingan. We're definitely we're begging, we're beseeching, we're humbling ourselves, we're prostrating ourselves before the throne of grace. Lord, grant this petition. And yet, silence. Hindi pa natin matanggap. Wala tayong marinig na response. Now, it could be na ang sagot ng Panginoon is a matter of refocusing. Hindi naman no, parang no, but really, refocus tayo. Parang yung taong ito, Lord, I want to be with you. Gusto ko na rin maging missionary. Gusto kong makasama nyo at gawin ang mga kababalaghan at maging makasali nitong movement nito. Pero nire-focus ng Panginoon. I know your desire. I will never leave you or forsake you, but go back to your house, to your home. Maaaring ganun din ang sagot ng Panginoon sa atin. Hindi kita sinasabing no, sinasabi ko lang, dito ka. No? I-direct mo dito kung ano man yung gusto mo. Baka ito ang gusto ng Panginoon. I-modify in a way yung request natin for our own good. So mga kapatid, bilang summary, let's learn to submit our prayers to God and rest in faith. Ano man ang maging sagot niya sa ating panalangin. Sana maalala natin, hindi ko mo pinagbigyan, yun ang mahal ng Panginoon. No? Gaya nakita natin dito, yung dalawang pinagbigyan, ayun ang hindi niya mahal. No? In a sense, lalo yung mga diablo, of course. Pero, yung kanyang hindi pinagbigyan, yung pa ang kanyang anak, na iniligtas at minamahal. Alam nyo, ang aking konting-konting kaalaman sa Greek,
ay natutunan ko kay Bill Mounce. Kung kilala niyo si Bill Mounce, Greek scholar, marami siyang YouTube videos, pero scholar talaga siya. In fact, meron siyang sinulat na libro all about Greek. In fact, meron siyang dictionary, the Bill Mounce, yung Mounce's Dictionary of Greek Words, ay siya ang sumulat noon. So, napakasikat na scholar nito. Pero sabi niya sa kanyang, again, nasa NIV Bible ito, website, sinabi niya mismo that there are times, sabi niya, na we are mystified by the whole topic of unanswered prayer. Na tayo nalilito, nami-mystify tayo. Yung bakit hindi sinasagot ng Panginoon. Naranasan niya to, sabi niya, nung mamatay yung kanyang infant daughter, whose name was Rachel. No, infant pa lang, kapapanganak lang. Pinanalangin niya, pero hindi sinagot ng Diyos. Yung panalangin, namatay pa rin yung kanyang anak. Biblical scholar to. Talaga napakabanal, kumbaga, at naglilingkod sa Panginoon. Pero sabi niya, after 32 years, no, since mamatay yung anak niya si Rachel, at dahil namatay yung anak niyang ito, ay na-realize niya yung paggalaw ng Panginoon sa buhay niya. Bakit? Kasi nung mamatay yung si Rachel, ang desisyon nila ay mag-adapt na lang ng isang anak. At in-adapt nila si Tyler, yung anak na ng lalaki. But later, nagkaanak din sila ng sariling anak nila, parehong babae. Kaya sabi niya, reflecting after 32 years, di mo nga naman, nawala si Rachel, pero nagkaroon tayong Tyler. Tapos, dalawa yung anak nating babae, nagkaroon tuloy ng kuya. No, kasi kung si Rachel di namatay, at dalawa pala, babae rin, wala sanang kuya yung puro babae, magiging anak nila. Hindi lang yan, si Tyler ay nag-asawa. At ang pangalan ng asawa ni Tyler ay Rachel. Rachel Fields. Sabi ni Bill Mounce, anong nangyari pa pala rito? Para naging 3 for 1 ang blessing ng Panginoon. Sabi niya, my first Rachel is waiting for me in heaven. Well, of course, he believes na, I think, babies go to heaven. And sabi niya, on earth, I'm able to enjoy Tyler and Rachel. No? Na kanyang inampon at ngayon nakapakasawa ng Rachel. That's what I call, sabi ni Bill Mounce, answered prayer. Sa una, parang hindi sinagot, but 32 years later, that's what I call answered prayer. So anuman ang ating mga panalangin sa Diyos, anuman ang mga kahilingan natin, whether sinagot na o hindi, sana magtiwala tayo sa Panginoon, umasa tayo sa kanila. What is seemingly an unanswered prayer today may in fact be answered prayer before our lives are over. And surely, for our good, He will answer what's best for us. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, isa sa mga misteryo ng aming buhay pananampalataya, isang pagsubok din, ay may mga panalangin kami na para pong hindi nyo sinasagot. Nawa, tulungan nyo kami to be honest with our feelings, to be honest with our frustrations, but at the same time, bigyan nyo kami ng biyaya to submit ourselves to your loving response, anuman ito, whether no, not yet, or yes. Naway, magtiwala kami sa inyo even as we come in prayer. Indeed, you are our Father who art in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.